Umapoy na kami, umapoy na. Pumunta kami sa hospital at yung dahilan kung bakit kami nandito dahil yung batok ko hindi ko maitingala, masakit na. So nagpa-x-ray naman ako, nakita na yung buto ko sa liig dapat mula sa spine pag ganun, liig yan, ganyan. Yung buto ko sa liig ganyan, hindi siya nakaka-curve papunta sa Adam's apple. So kailangan siya ipa-check up kasi liig yan eh, delikado. Ano po yung problem? Start siya sa stiff neck sa right side. Plus mga pag 2 months na, hindi pa rin nakawala yung stiff neck sa kanan. Meron akong papagawa sa'yo. Mag-MRI ka. Hindi. Sige po. MRI ka. Meron kang tawag nito disc desiccation. Ano po nangyayari sa ganyan ko, Dok? Tuyo. Iwasan yung pagpapatunog, pagpapahilot, pagpapatapak. Okay po. Yung mga activities na kung saan pwede kang madisgrasya, madago, motorsiklo, siyempre, Opo. bisikleta. Pero makakabalik pa ako sa ganun, Dok. Mukhang mahirap. Sa mga speedboat, Dok. Anything na matagtag, sa lupa, sa dagat. Bukod dun sa sinabi ng doktor na limitado na nga yung magagawa ni Gio, meron pa siyang isang iniinda, which is yung lalamunan niya. Halos 1 taon na rin niya itong nararamdaman, yung hapde, yung sakit, paghirap ng paghinga. Kahit natutulog na kami sa kwarto, kakabukas yung aircon, papatayin niya. Kung hindi kami ang mag-a-adjust, siya nag-a-adjust. Lumalabas na lang yun ng kwarto, nun lang yun natutulog sa labas, naka-folding bed. Basta minsan kahit yung kain niya, hirap talaga siya lumunok. Parang kailangan talaga namin pa-check up. Kaya yun, after namin mapa-check up yung leeg niya, ina-check na lang din namin sa ENT yung lalamunan niya. Nung pinasok yung camera, nagulat na lang yung doktor na may malaking bukol pala si Gio sa lalamunan. Kayo na pinakita niyo, Dok? Ganyan pala kayo. Hindi, usually pag ganyan, hirap na huminga. Parang naghihinalo ka na sa hirap ng hinga. Kasi sobrang konti na ng space eh. Ayan siya. Mas close ang face. Laki siya. Titingnan mo, wala ka ng daanan ng hangin. Nasaan na siya. Dapat wala yan, Dok. Saan din Dapat pag silip ng gano'n, andyan na yung ganyan daanan ng hangin. Nagulat din siya kung paano nakakahinga pa si Gio na gano'n na lang kaliit yung butas na pwedeng daluyan ng hangin. Tapos sabi niya, 2 lang daw yan. Either cyst or tumor. Grabe yung kaba at takot namin nun. Pigdasal talaga namin na sana hindi siya tumor. Posibleng cause pa daw to nung pagka-disgrasya niya. Posibleng nakalunok siya ng bato o nakakain siya ng matalas. Wala pa siya maramdaman, sir? Dito, diniretso na to, taas na to. Kaya nasugatan yung lalamunan niya at doon nagsimula yung pagbukol. Buti na lang, nagpa-MRI siya ng leeg niya. Kaya yun na lang rin yung chinek ng doktor para malaman kung ano ba yung nasa lalamunan niya. Awa ng Diyos, cyst lang daw at hindi tumor. Sis lang siya. Tubig lang daw. Yung sure na yan, Dok. Yan na yun. 99% na Dok. Mga buhay ako pa. Pero kailangan daw agad maoperahan yun para matanggal. Dahil kung hindi, pwedeng anytime lumaki ng todo yun, hindi na siya makakahinga. Tinawagan ko yung mga bata,
Kinamusta ko sila doon. Bible study kami, pray kami. Habang nagkakwentuhan kami, bigla na lang si Gio nadura. May lumabas sa lalamunan niya na parang plem na sobrang lapot. Tapos nung lumunok siya, hindi na siya nahirapan lumunok. Tapos inom siya ng tubig, kain siya ng kain, lunok siya ng lunok. Kasi dati, hirapan siya lumunok, 2 beses pa yan. Eh ngayon, parang isa na lang, okay na. Kinabukasan, pinasilip agad namin sa ENT. Ayun, wala na yung bukol. Prayer is powerful talaga. Iba talaga pag ang Diyos ang kumilos. At least, this time, wala nang urgent na kailangan operahan. Nung chinek ni Doc yung lalamunan niya, napansin ni Doc na tabingi yung ilong niya dahil dun sa disgrasya pa rin. Ito yung kaliwang butas ng ilong mo. So, hindi tulad dun sa kabila, may cavity. Again, walang space. Ito yung nakatabingi na cartilage and going to the side. To the point na it's touching already the side. Kailangan yun maayos kasi isang butas ng ilong na lang siya nakakahinga eh. Pero hindi naman urgent. Kaya sabi namin, go na kasi andito na rin naman tayo. Sinabay na rin namin patanggal yung baka sa paa niya para isang pagalingan na lang. It's 4:30 a.m. So, kailangan na natin mag-prepare. Dahil ngayon natatanggalin yung screw sa paa ko. This is the day. Natapos ito. At kaya natin ito. Huwag kang kabahan. Pag kinakabahan ka, kakabahan din kami. Kaya ko to. Oo naman. Basic lang to. Yes! Okay, Yes. let's go. Let's go. Ito yung driver namin. Good luck sa first operation mo. First? Yeah? First kasi may second pa bukas. May operation ngayon, 5 a.m. Tapos bukas ulit ng 11 a.m. At ayun na nga, halos 2+ years kong dala-dala yung bakal na yun sa akin pa. So lagi yung pumipigil. Steady yan, tapos pinipilit kong ilakad. Ganun. So masakit. Pumapalag talaga sa loob ng buto ko. Isipin mo, sa araw-araw pero iniinda ko yun. Pero okay lang. Dahil sa isang disgrasya. Conscious lang siya kuya pero tingin ko may ano yung paa niya. Oo po. Kaya mag-iingat kayo. Mag-iingat tayong lahat. Walang mas mahalaga kahit ano kundi buhay. Walang mas tutumbas doon. Kahit maging sino ka pa sa mundong to. Buhay lang at pagkain sa araw-araw. Sapat na sapat na ang pagpasalamat. Yun yung natutunan ko. This is it. That's it. Diyan ka lang ha. Maalis ha. Kulang kami na. Go, go, Papa, go, go. Kaya mo yan. Walang pagsubok na hindi kayang lagpasan. Go! Hindi ako. Ano do? Ito po yung nakuha. Sa paa niya. Opo. For 3 years. Thank you, Doc. Until this time. Sabi nga nito, laking ano na talaga, laking way na ginawa natin decision last pandemic na pina-opera talaga natin kasi kung hindi, talagang life, talagang suffering talaga yun sa kanya. Yes. I love you. Okay lang kayo. Okay lang kami, nagpalitan lang kami. Sabi ko, antayin yung update pag gumising ka na para makababa ako. Relax lang ma. I love you. O ikaw mag-relax, I love you too. Ayan na siya. Mami. Papa, hello! Hi. Uy, pumugi ka. Bukas, may another challenge pa. Pahinga muna ako, patanggal ng manhid. Sobrang manhid nung pa ako, akala mo naipit na mga 3 taon. Nung tinusok nila to kanina, sakit! Sakit talaga po yan, laki nun eh. Tapos mamaya-maya, binunot ulit. Sabi ko, nagkamali po. Hindi naman po nagkamali. Ano po yun? Sabi ko. So ano po yung trip nyo lang po talaga na 3 times? Pagtusok nila kuya, parang it takes 30 seconds and then I'm done. Yun na yun. Wala na ako. Kasi nagpa-request ka talaga ng pang ano eh, no killer talaga yun. Hindi.
Ayaw mo daw makaramdam talaga ng sakit. Hindi kasi sinong gusto? Sige nga. Gusto mo ramdam mo ng konti?